Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay September 11. Yan, September 11, 2024. Tayo po manalangin. Kakilang Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat sa mga oras na to, Diyos, sa araw na to. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Aming kang habang buhay na pasasalamatan, paglilingkuran, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa araw na to sapagkat Lord, hindi po umulan. Maganda po ang bigay ng haring araw, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sapagkat sa kabila ng marami naming kakulangan, Ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin. Salamat po sa araw na ito na muli makapagbulay na naman kami na iyong mga salita. Dakilang Diyos, Ikaw po ang patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan, na makilala ka ng higit ng aming mga kaibigan, maging na iyong abang lingkod, O Diyos. Patuloy mo kaming samahan na iyong Santong Espiritu, Panginoon. Patawarin mo ang lahat ng aming mga kakulangan, ang mga lakad, O Diyos, na baluktot, ang mga katwiran na baluktot, dakilang Diyos, ipagpatawad mo po, Panginoon. Hallelujah. Maging sa aming mga kaibigan na hindi pa tumatanggap sa iyo, Lord. Nawa ang aming dalangin sa patuloy namin pagdadala na yung mga salita. Sila, O Diyos, ay patuloy na maliwanagan, Panginoon, at huwag magdalawang isip, O Diyos, na tanggapit ka bilang kanilang tagapagligtas sapagkat hindi nila alam ang maaring mangyari. Salamat po. Binabalik namin na ang lahat ng pagluluwalhati, pagtitiwala sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Glory to God. Bati tayo na happy birthday. Happy birthday to Sister Louie Del Barrio. Happy birthday to Loloy. Siguro to lalaki. Loloy Lingkan. Happy birthday to Mimi Kuro. Happy birthday to Amira Siteriales Parocha. Mayra Parocha. Happy birthday to Sheng Garcia. Happy birthday to Maury Shagar. Happy birthday to puro Mayra eh. Yan. So, ngayon po ay September 11, 2024. Yan. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw na to, happy birthday po sa inyo. Bakit ang hair ko? Yan po, nawa na itong dumagdag na isang taon na naman sa inyo, pinagpala kayo ng Panginoon. Nawa na patuloy kayo pakalakasin. Ingatan po kung ano man na nasa ng puso nyo, ang Diyos ang maglalaan, tayo po ay manampalataya, at nawa ang aking dalangin na magkaroon tayo ng pagnanasa po, makilala po ang Panginoon, dahil napaka-importante po, at yan, na isama natin sa kumbaga sa mga wishes natin, di ba, sa birthday celebrant, nag-wish ka, isama natin na tayo po ay makatanggap po ng salvation, kailangan na, at makilala natin ang higit po ang Panginoon. No? To God be the glory po. So, happy birthday po sa inyong lahat. And again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagsusupport po sa mga reels ko, videos ko, nagsishare. Kahit luma na, hindi tayo nakakapag-share. Paunti-unti lang po. So, depende pag tayo nadadaya ng kaaway na nanonood tayo ng mga, di ba, mga papanoorin, ganyan po, kaya mahihiga na lang. Pero, ano po, rest assured na talagang, syempre yung pagkakatiwala ng Panginoon, na ano natin magawa talaga pinakamabuti po. Dahil ang Diyos ang, ano sa atin, ang Diyos po ang nag-utos, ang Diyos ang tumawag. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyo. God bless all of you. And again, itong isang buong linggo po ay ano natin, pasensya na po kasi yung bibig ko. Talaga po mag-i-invite po ako sa mga kasama ko rito sa Kalasyaw, Dinalawan. Ito po ay anniversary nga ng church po sa yung nga sa Kalasyaw po. Galangin na po ako. Saan na ba yung ano ko? Laglag na yan. Ayan pala. So, ano po, kayo po ay naaniyahan ko, maging ang mga, syempre, asawa ko, kamag-anak niya,
na sana po ay tumanggap po ng kaligtasan mula sa Panginoon. Yan po, kaya nga sabi ko hindi to invitation ko. Ito po ay invitation ng Panginoon dahil syempre gusto niya nga tayo maligtas, no po. So 1 PM yan po, libre ang pagkain. Yan, sa mga kakilala ko dyan, sana nga po ay magnasa tayo. Magnasa tayong tumanggap ng kaligtasan. Ang Panginoong Hesus po ang tatanggapin natin. At libre nga ang pagkain at saka syempre yung Word of God po. Ito po yung isa sa pagkain bukod doon sa physical na pagkain po, no. At syempre may praise and worship. At napakahalaga kasi pagpapakumbaba eh. Yan. Sobrang importante po talaga na tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon na Lord, gusto kitang tanggapin. 'Di ba? Ganon. At saka yung nga po dahil nagmamadali na ngayong panahon, 'di ba? Ang gusto talaga ng Diyos maraming maligtas. Kaya pwede niyo ako i-message po sa mga nagnanasa tumanggap, 'di ba? Gusto niyo samahan ko kayo sa church. So pwede niyo po ako i-message 'yan. At saka yung sabihin ako nakalimutan ko, pero mamaya baka maalala po natin, no po. So ang title ng share ko po ngayon ay Working Out Our Faith po. Na, kasi, kagaya ko rin, dati, yan, na, yung faith ko, bagamat, from the beginning, yun po talaga, ay biyaya ng Panginoon. Ako po ay may talagang, siguro ay medyo malakas ng pananampalataya. Kasi nga, kung hindi malakas ang pananampalataya, baka patay na ako ngayon, di ba? Na, maraming dumaan na problema, ganyan. I've been with so many trials. I've been with so many hardships. I've been with so many temptations. God tested me. The temptation of Satan are there. But praise be to God. Because until now, syempre, of course, it will continue. That is a temptation, as I always saying. But by the grace of God, we surpass. Yan. Right now, we are paralyzed. But, you know, I just trust the Lord. No po. That's why my title, Working Out Our Faith. Because if you don't have a strong faith, it's very hard. That you don't have a strong faith, your faith is waving or shaking. Yan. So, hindi pwedeng nanginginig kailangan may panginginig talaga, may takot po. Yan ang natin sa Panginoon, sa Panginoon yan. Kasi pag wala ka talagang takot, yan, yung ibang pananampalataya kasi yung mo, di ba? Yan, kailangan, yung paglakas ng pananampalataya talaga natin, may takot po sa Diyos. Yan. So, yun yung na pagka dumadaan ka sa pagsubok, Lord, tulungan mo ko, ganyan, ganun eh. Tumatawag ka sa Panginoon na nanginginig ka. Ayan po. At ang Diyos naman, syempre sasagot. Diba? So, working out our faith. It's very important. In Philippians 2:12-13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and act in order to fulfill His good purpose. Praise be the Lord. Praise be to God. So, yan po, na kailangan talaga may pakinginig. Yan. Na talaga tayo sa salita ng Diyos, sa Panginoon po. And, di ba, as contradict what other people said, di ba? How can others say that no need to protect or to take care of our salvation or to work out our salvation? Parang once you save, you will be saved forever. No, hindi po. Kaya nga kailangan nating patatagin ang pananampalataya natin kasi there's no such thing. There's no such thing as once you are saved forever. You have to have a strong faith and you have to protect your salvation. Once you receive it, 'di ba? You have to protect it. You have to work out your faith. You have to protect your salvation.
And you have to take care of your salvation. Because every now and then, we do sin, we commit mistake, we commit sins po. Ayan, hindi talagang pwedeng, kasi baka pag bautismo mo nga, magkakasala ka na, di ba? Parang ano naman, ang weird talaga, na naligtas ka, tapos na yun, hindi po talaga yan. Kaya at ako nga, nagpapasalamat po sa Panginoon na, yun nga, simula ako ng bata, ay, yung takot kasi sa Diyos nga, napaka-importante po. At naturuan kami, na magulong namin, yan po ay lagi nasa church, bagamat nasa wrong faith before. We were in the wrong faith. We have these images and repetition of prayer. But by the grace of God, if we seek the Lord we seek the Lord from the heart po talaga, we will find Him, di ba? We will find God po. Kaya hindi talagang di ba ang sabi, for it is God who works in you to will and act in order to fulfill His good purpose. Continue to work out your salvation with fear and trembling. So, kailangan talaga may takot. Hindi pwedeng, kaya nga, I always say, it's very difficult if we will not humble ourselves to God. Yan po, if we will not be faithful to God, if we will not obey the word of God po. Yan. Ang init talaga. So, ngayon, nawala yung ulan, uminit naman, di ba? And yung nga, how can we work out our faith? How can we have strong faith po? So, ini-English ko kasi kailangan po talaga yan. Believe in God's word. In Psalm 119:89-91, New Living Translation, your eternal word, O Lord, stands firm in heaven. Your faithfulness extends to every generation. As enduring as the earth you created, your regulations remain true to this day. For everything serves your plans. Ano ba sabi dyan? Your word is eternal. Walang walang kamatayan po, walang katapusan. Yung salita ng Diyos ay salita ng Diyos, 'di ba? Kaya tayo sa mga tao na binabaluktot ang salita ng Diyos. Dahil lahat ng humamak sa Panginoon sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa banal na kautusan, those people who mock God, those people who are blasphemous, those people who cheated God, those people who betrayed, kung sasabihin mo ba, di ba? They will not be left unpunished po. Because those things, everything in the Bible. So, di ba, eternal in Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya nga, believe in God's word. Kailangan mo talaga maniwala kasi pag di ka naniwala, walang mangyayari talaga. Hindi ka maniwala ang Diyos ay ang Panginoong Hesus na siya tagapagligtas. Pag di ka naniwala, hindi ka talaga maliligtas. No po, na pag di ka naniwalang may Panginoon. I remember before, when I was young, na I think we were studying, I really don't know, I forgot, na we were studying that human beings came from monkey. 'Di ba? Galing daw tayo sa unggoy. Imagine mo 'yun, na kasi because of science. Hindi ko na lang research yan, hindi na kasama yan sa Pero galing daw tayo sa unggoy, 'di ba? Tayo. Imagine. Sayang naman yung ganda natin, tapos galing tayo sa unggoy na po. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kailangan talaga maniwala po. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Bakit mo pa yan babasahin kung hindi ka naman maniniwala, di ba? So, wag mo nang basahin, walang kakwenta-kwenta. Nga, bakit ka makikinig kung di ka naman maniniwala? Ayan, di ba? Kailangan maniwala. Maniwala po tayo sa salita ng Diyos na pupurihin po ang Panginoon. And never doubt. Stop doubting. Wag po tayo mag-alinlangan sa salita ng Diyos.
maniwala ka. Yung nga, believe in God's word po and never doubt, stop doubting. James 1:6-8, New International Version. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Lord to God. 'Di ba? Na eto yung hindi ko na kinuha po yung mga Tagalog kasi tinatamad na joke lang. Ano naman po, parang mga easy to read version na ginawa ko, NIV, pero maintindihan pa rin natin. 'Di ba mga Pinoy, especially yan, kahit English Carabao daw, nakakaintindi. Where na you know. Yan, naalala ko sa when I was when I went to Kate for work po. Ganun yung mga Englishan. My friend, how are you? Yan, where na you? Where's my order? Yan, can you bring it? Yan. So, yan po na sabi niya, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded daw, dalawang isip, and unstable in all they do. Parang lasing. Diba parang lasing na hindi niya alam kung nakauwi na siya ng bahay, hindi niya alam kung ano na ginawa niya kagabi, parang ganon. No po. Yan. And, syempre, kung naniwala kang yung sa salita ng Diyos, diba? At hindi ka nagda-doubt, abay, syempre, susunin mo. Obey the word po. Glory to God. In John 14:15, English Standard Version, if you love me, you will keep my commandments. Commandments po. Diba? Pag sabi ko nga, pag mahal mo ang Panginoon, walang mahirap. Lahat gagawin mo. Kunyari, mahal ko ang Panginoon, tatanggap ako sa Diyos. Diba? Magpapabautismo ako, magre-repent ako, magko-confess ako. Hindi ka magko-confess sa kahit kaninong tao sa Diyos. Yan po. So, pag mahal mo ang Diyos, diba? At ikaw ay magpapabautismo. Kasi mahal mo ang Diyos Ano ba naman yung tatanggalin niya yung mo? Lilinisin ka. Diba? Yung kasalanan mo kailangan malinis. That's why we have the baptism. So that yung resurrection of Jesus Christ, that when Christ died, kasama ka nung nilubog ka sa tubig po. And then, resurrected, your sins washed away, binagong ka na, bagong nalinis ka na. Yan po, 'di ba? Kailangan obey. 'Di ba? Ay mga ibang utos pa. Mahalin mo ang kapwa mo. Huwag ka na mag-post. Ako, sabi ko, I am a sinner, we are a sinner, all of us a sinner. Until the rapture comes po, when God comes, that the judgment will be there. Ayan, tapos na yung mga test and temptation, di ba? So, yung our blessed hope is the rapture. Glory to God. And, yun nga, nagkakasala din ako. Kaya nga, I told you that I praise the Lord. I thank the Lord because He placed me in the right church po, in the right faith. Di ba? That every week, we have this 3 nil. You have to ask forgiveness and thank the Lord that God send you in the church. Diba nakapunta ka ng buhay sa church, nakapag-church ka. Online, offline, we should thank the Lord. And then second, yung offering, yung tithings mo. And then the third one, yung dedication. Na Lord, I will not post again in FB that I am angry to my neighborhood. I will not post again in 'di ba? In FB that 'di ba kung ano man 'yun. 'Di ba po? So obey the word. And syempre napaka-importante yung tithing, 'di ba? Ako talagang mapapaisip ako diyan. Pag kayo po ay 10% ng 100% ayaw nyo ibigay sa Panginoon. Kahit sinasabi ng Bible na ninanakawan natin ng Diyos, ayaw mo maniwala. 'Di ba? Yan ay kaswapangan. Yan ay those things are being selfish or being greedy.
Because the 10%, it is always for the Lord. Because yung nga ay Matthew, Malakay 3:10. Bring all the 10% po. Diba? All your, yun na yun. Yun na yun. Basta nakakalimutan natin. Basta Malakay 3:10. Na, ibibigay mo 10%. Yun nga kung ano tayo we should always check the faith we are involved in, we are into, the church, that the leaders are putting our money in the right place, that those leaders are not buying helicopter or mansions or anything. Diba? The leaders should put your money to buy the church, diba? To build the church, to help other people who needs badly the help. Yan, we need to help the needy, the brethren, and ano pa, for the souls. Yan po, kasi nga there are so many lost sheep. So those money will be used for the home free. 'Di ba? Home free talaga. Yan, kaya patuloy tayong nag-aano sa gawain ng Diyos kasi nga ay maraming kaluluwa. Yan po, at maniwala pa kayo sa hindi, sobrang lapit na. Sobrang lapit na po ng kawakasan, yan. Hindi lang, kaya ako nga, sabi ko, grabe pa, ang hirap. Minsan gusto kong tumigil, pero, syempre pagod kayo, ako'y may sakit Pero yung pag naisip ko talaga yung kaluluwa, ano ka na lang na sige, kaya pa yan, no retreat, no surrender po. Yan, pero talaga nakakapagod. Yan. So, glory to God. And syempre, paggamit po natin yung talent natin, di ba, sa Panginoon. Eto pa, trust in God. We have to trust the Lord so that our faith will not be shaken. We have to give our full trust, di ba? Trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding po. Huwag ka maniwala hindi ako tatanggap. Kasi alam ko okay na to, magpakabait ako. Feeling ko wala naman akong kasalanan. Feeling ko okay naman ako, ganyan. Do not lean on your own understanding. Ay, siguro tama ako, nasapit ako. Kasi tama naman talaga pa ulit-ulit na panalangin. Okay lang yan. 'Di ba? So, yun ang natin, 'di ba? So, trust the Lord. Kaya nga, we need to seek the face of God po. And God will reveal Himself. So, in Jeremiah 17:7-8, New Living Translation. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Glory to God. So, sabi niya, their leaves stay green. Mukha na ba akong lola? Hindi pa po ako lola. Ano po? So, glory to God, wala pa nag-aasawa. Yan, purihin po ang Panginoon. Sabi niya, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. That's why we should not give our hope to our riches, to our strength, to our yung finances, yung pera po, to our properties, to our yung strength, because strength, di ba, one day magkakasakit tayo, one day malakas ka ngayon, bukas biglang bumagsak yung katawan mo, nasa stage 4 na pala yung sakit, di ba, o kaya na-aksidente ka, hindi mo pwede talaga ipagkatiwala po. That's why we have to put our hope in the Lord, di ba, our hope and confidence in the Lord, para we are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Malalim parang di ba yung mga, sanga, ugat, yan, di ba? Na talagang kailangan talaga yung lalim talaga niya, maganda yung pagkakatanim. Di ba, hindi ka agad nabubunot po. Yan. Purihin po, Panginoon, mainit. Kala ko ako kinakausap. Yan. So, maganda dyan,
Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Pagka maganda talaga yung yung puno, patuloy na nagbubunga po, 'di ba? Na at maganda yung niya, hindi siya kaagad-agad nalalanta, 'di ba? Purihin po ang Panginoon. So kailangan talaga na we should trust the Lord. We should not trust ourselves, our riches, strength, our education, our situation, yung yung popularity, 'di ba? Parang yung mga yung mga artista, those celebrity, they are not always on the top. One day in their life they will be in the bottom. Yan. They are famous for 1 year, 2 years, 10 years, after a while. Syempre tumanda na sila, 'di ba? They will be old enough and the people will not love them anymore because the people will love the new ones, yung bagong generation, di ba po? Yan, so purihin po Panginoon. Pray unceasingly. Di ba? Ang init kasi. Yan, siguro pag may aircon na, may aircon naman talaga. Pero bawal gamitin. Ako yung sisingilin ng asawa ko baka singilin ako na buong kuryente ng 2 pamilya, yung po ang masakit sa bulsa, di ba? So, ginawa ko na yan 1 year at tama na. Ako'y nabagok na ulo ko. 1 Thessalonians 5:16-18, English Standard Version. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kailangan talaga tayo manalangin ng walang patid po. Yan, kahit nga ako, nakakatulog na pananalang, kahit nakaupo ko, nananalangin ako. Pray unceasingly because Satan, the spirit of Antichrist, is just around the corner, roaming around, and they will, Satan will tempt those people that they do not have the strong faith. Those people that their faith are shaken. So yun ang talaga ni Satanas. Tsaka those people who doesn't believe in the word of God. Those people who don't believe in God, our Lord Jesus Christ. Yan ang puputahan ni Satanas. Sa mga hindi na naniniwala kay Kristo, yan ang gustong-gusto ni Satanas, 'di ba? So purihin po ang Panginoon. Sabi walang kamatayang pananalangin. Ito po, Philippians 4:6, New International Version, mainit talaga. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. If you will pray unceasingly, believe from your heart that God is, Jesus Christ is our Lord and Savior, diba? And of course, obey everything, obey the commandments of God. Yan nga. Present your request to God. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. By the grace of God in the church, every day there is daily na, diba? Redundancy. So, every morning, 4 a.m., 5 a.m., we have our daily devotion. Every morning, akulit ko lang talaga eh. Yan, kaya tayo gusto ng Panginoon, makulit tayo po. So, purihin po ang Panginoon, every morning po may devotion. At, meron nga mga personal prayer. Of course, praise and worship. Then, ano ba yung pagkain natin? Spiritual food, the Word of God. And then, after that, merong mga personal prayer, lulud ka na. And then, the corporate prayer. So, the corporate prayer, that's why, di ba, we have this, yung sabi ko nga sa inyo ayan, wala naman na sa isip ko na, yung pwede kayo mag-request na kasi matagal ko din na i-share. Ayan po, na pwede kayo mag-request ng prayer nyo. So, lahat ng mga panalangin ng kahit saang lupalop ng mundo, pinapag-pray. Kahit ako, pwede ako magbigay sa pero ang dami So, sa akin syempre, alam ko may nagpe-pray din sa akin, nagpe-pray po ako. Yan, at ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya, yung our hope is in God, our confidence is in God. So, syempre, nagtitiwala ako na ang Diyos magpapagaling. Yan po. Kaya lang, as our Bishop Aldrin says,
learn the art of faithful waiting. Kailangan may ano ka yung mag-antay ka, marunong ka mag-antay, hindi man Lord, mayan, taga, sabi ko, bayat lupa, ano pecha na, wala pa rin yung bayat lupa, di ba? Learn the art of faithful waiting. Yan, at lahat ng bagay, ibibigay talaga sa iyo ng Panginoon sa tamang panahon. Makita lang ng Diyos talaga na ikaw ay nagtatapat, ikaw ay obedient, ikaw ay talaga hinahanap mo siya, yung ano yung gusto mo, ibibigay talaga sa iyo ng Panginoon. Tumutulong na yung powers ko. Ano ba naman mga ventilator dito? Kailangan talaga aircon. Yan po. So, para meron ako hindi na ano dito. Okay. Meditate on the Word of God day and night, di ba? So, yan nga po read the Bible. In Joshua 1:8, New Living Translation, study this book of instruction. Ang init talaga. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written on it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Mainit po, pasensya na. Ako ay nasa Ayan, sala sa lamig, salas hindi mainit talaga sa Pilipinas. No po. So, kailangan po ay, yung nga study this book of instruction. Kinuha ko yan, maganda of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Huwag mong balik-bukon yung Bible mo or di man, like ako, sa internet ako di ba? Huwag nating hayaang alikabok at puro alikabok yung Bible, di mo na binubuklat, yan, kaya may ibang nagbubuklat So, ayan po na book of instruction daw. Di ba instruction, nagtuturo. Di ba parang sa teacher, nagtuturo, na tinuturoan ka paano ka maging mabuting tao, paano ka makatanggap ng kaligtasan, paano ka, before there is in the Old Testament, there was prophets. And then the New Testament, there was apostles, 'di ba po? So until now, 'di ba, God is calling. Yan. So hindi pwedeng kailangan talaga susundin mo instruction dito tinuturo sa iyo, 'di ba? Sabi sa sa mga textbook, 'di ba, draw a line in the in the right answer. Syempre hindi ka magbibilog na sabing guhitan na 'di ba? Guhitan tas bibilugan mo ay mali ka na. Diba? So, ganun po, na siya, book of instruction siya. Sabi niya, tanggapin mo Panginoon, ayaw mo tumanggap, yun nga, mali yun, no po. Kaya, alam mo ang ko dyan. Kanina gusto ko nga sana i-post nakakaawa po. Nakakaawa ang taong, nakakaawa ang taong, ayaw tumanggap sa Panginoon. Yan. Na pag nahuli na yung lahat talaga, is ang talagang pagsisisi talaga nasa end, di ba? Nasa huli. Yan po. Pero nakakaawa. Nakakaawa. Sana pinanood niyo po yung aking sinare na video po. Maganda po yun, di ba? Nag-share ako, syempre maganda. Yan, hindi mga chismis. Glory to God. And submit everything to God. So that you have a strong faith, we need to submit everything to God. If you have anything secrets, yan, Lord, I really don't know what should I do with my secret. I want to open up to that person I made wrong, but maybe she will get angry or maybe, di ba, submit everything po. Sa lahat talaga, man sa Panginoon, di ba pwede keepin? Yan. Na ang Diyos talaga makakatulong po sa atin. Proverbs 23:26, 23:26, NIV version, my son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. 'Di ba yung delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kailangan talaga na maging masaya ka. Masaya ka sa pagbabasa ng Word of God, sa pagsunod sa Panginoon, masaya ka sa paglilingkod, masaya ka sa pagkikilala sa Panginoon. Pangit pag
ano ka, pag malungkot ka or ano pa, pangit ka. Baka mamaya magkatotoo yung anak tayo ng unggoy, di ba? So, ginawa tayo sa pamamagitan ng unggoy. Sabi niya, my son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. Talagang magugulot ka sa gawa ng Panginoon. God have so many surprises. God have so many wonders that you will ask yourself, Lord, is this true? Diba? Ganun. Totoo ba to, Lord? Sabi ko, isang tasang kanin lang, pero binigay mo sa akin isang rice cooker. Nga, totoo po yun. Ganun ang Diyos. Diba? Basta makita ka talaga ng Diyos, yung puso mo talaga. Malinis. Yun talaga eh. Tsaka wag, magpakumbaba po talaga yan. James 4:7, yung international version, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. All these are all akin na pala yun na po. So, yung nga, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Ang galing ko magbasa. Yan, so, yan po lahat, yan, all those things na ako talaga, masunurin ako, pati outline ko talaga, no. So, all these things, di ba, believe in the Word of God, and I do not doubt the Word of God, I obey the Word of God, I pray unceasingly, kahit dito talaga, pag nakakatulog na po ako, so, hingi ako ng sorry sa Panginoon, Lord, minsan nakakatulog na lang talaga ako, pray unceasingly, and, meditate on the Word of God, and submission to God, everything po. Those things I did. Yan. Kaya ako na-paralyze. Hindi po, God is good all the time po. Nagjo-joke lang ako. Yeah, alam naman ng Panginoon. Yun lang ginawa ko. Yan po, sumunod ako. Kung ano marinig ko, sabi ng mga lingkod, yan, ng mga Bishop Aldrin Palangka, yung learn the art of faithful waiting, yan, at basta ko ano ba mga po, di ba? Sabi lang Sugong Apostol, happy rapture, yan, sana magkita-kita tayo sa rapture. So, syempre, ninasa ko yan. Naku, kailangan magkita-kita sa rapture. Mahirap pag hindi magkita-kita, di ba? So, purihin po ang Panginoon. Yun lang yung ginawa ko talaga. Ang daming, I have so many failures in life, but praise to God that because I believe in the Word of God, by the grace of God, I always seek the face of God. That's why God continuously revealing to me, and by the grace of God, all my prayers until now, yun na lang yung sa aking mga mahal sa buhay na po. Yan na, of course, na learn the art of faithful waiting nga yun talaga inano natin po. So, yun lang po ang ginawa ko. Yan. And you know what I learned from life in this earth? My conclusion. Life is not about our education, status, riches, intelligence. Instead, life is about knowing God. And knowing your purpose in life here on earth. Understanding the Word of God, joy will be there, happiness, contentment, success, and serving God faithfully, being obedient, being humble. Those things, yung gagawin po natin, di ba? Para magkaroon po tayo ng, so that we can have the strong faith, being contented to what we have. Kasi ngayon dumating na tayo talaga sa sa end of the last days po. Kaya mo ba nga ba yung sobrang yaman? 'Di ba? O sobrang kantalino. Kaya lulungkot ako kasi pero ito po no offense meant, no offense meant po ako na na hindi pala talagang hindi ko pinapagpasalamat na mahina yung ulo ko, 'di ba? Pero yung hindi pala talaga sa talino. Hindi dyan ang laban. Yan. Ang laban pala talaga ay yung, syempre maging mababa ka. Sumunod ka. Hanapin mo ang mukha ng Diyos. At, yung nga ay maging faithful. Yan po. Wag, talaga. And yung nga, wag kang greedy. Na,
papasalamat ako sa Panginoon. Yan po, na minsan, kahit marami nang nagsasalita sa atin talaga, naggalit na, ano ka ba? Yan na nga yung bibigay mo pa? Yan, ang utak ko nga kasi, ay Diyos mayaman eh. 'Di ba? Kung nagbigay ako, papalitan niya 'yun. O ako nawalan din dati. O 'di ba, di tulong ko na lang. Naranasan ko kung ano naranasan ng mga wala. Yan, kaya yung nga sabi ko, yung aso, nakakaawa pag hindi mo pinapakain kasi those are creations of God. So we should we should love everything that God created, our neighbors, human beings. Yan po, mga plants, animals, ano pa ba, lahat. Diba lahat ng ginawa ng Diyos, dapat talaga mahalin mo. Yeah, those are resources from God that we should treasure. We should love. Diba? Nandun eh. Pag ano lang makita mo sa paligid mo, wala kang trabaho, wala kang tingin ka lang yan. Meron kang makikita. Asan, kumbaga, bakit ba tayo binigyan ng utak? Diba, na mata para makita natin ang bakit tayo binigyan ng kamay para tayo gumawa? O lahat binigay, kompleto po tayo. Kaya we cannot ask or we cannot question God that, Lord, I do not have work so I cannot give anything. Cannot give anything, give yourself to God. Diba? I remember in the church that our bishops, pastors are telling na if you are free, ganyan, or you do not know anything, you don't know how to edit, you don't know how to make the designs, or you don't know how to, or sabihin mo na you are not a graduate, you don't know anything, then help. Diba, you can do something in the church. Linis ka. Yan. O bagamat ako ngayon, di ko nakahaya, diba? So, pero yun po, sa church, by the grace of God, I was part of, pati yan, nakalimutan ko na. Yan po, yung naglilinis kami. Ayan. So, pasensya na, nakalimutan ko talaga. Chapel Care. Yan po. Chapel Care. So, I was part of the Chapel Care ministry, and yung by the grace of God, we are cleaning the toilets, everything in the church. And hindi mo yung kasi nga yung yung mga engineers are like janitors. They are cleaning, they are doing, 'di ba, everything they can do in the church. Walang pag nagsiserve ka po ng Panginoon, hindi mo sasabing, ako'y presidente ng isang bangko hindi ako pwede magwalis. Ganon. Ganyan, hindi po. Yan. Kailangan tayo magpakababa po. Diba? Purihin po ang Panginoon. Sana may natutunan kayo sa akin ngayon. Ako ay hirap na naman magsalita. At malaki na lagas na naman sa atin. Tayo po ay bumili ng pangangailangan natin sa gatas. Maubos na may Firmax ko. Yan po. Pero, ang Diyos po ang nagpo-provide po ng lahat. Yan. So, sana po ay may natutunan kayo. Panoorin nyo yung sinare kong video po ngayon lang sa YouTube. Maganda po yun. Yan. At saka, hindi tayo masasave po ng religion natin. We will not be saved by our religion. Instead, we will be saved by our faith. And all of us, we have only one God. No po, isa lang ang Diyos natin. Although, because we have different faith, so, we have different understanding from the Word of God. We have different understanding from who is our, to who is our God is. Bale-bale doon na English natin. Kasi marami akong foreigner na viewers. Glory to God. Yan po rin po ang Panginoon. So, tayo po manalangin. Dakilang Diyos minsan. Salamat po uli sa oras na to, Panginoon, na sa maiksim pupulay namin na yung mga salita. O Diyos, nawa ang aming dalangin sa aming mga kaibigan. Na sila na naman, Panginoon, ay nakaunawa na yung mga salita. Lord, na yung pag-ibig through your word. Na tunay mahal na mahal mo kami, dakilang Diyos. Ang lagi lang naming tandaan na kami po ay magpasakop sa iyong katwiran. Ang lagi namin tandaan na kami po ay magpakababa sa iyong harapan, O Diyos, na kami sumunod. Panginoon, at maisubmit namin na aming mga sarili
Patuloy namin bulayan ang mga iyong salita araw at gabi, O Diyos, at patuloy kaming manalangin na walang patid sapagkat ikaw ang Diyos na araw at gabi nakikinig po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa araw na ito at sa patuloy namin paglapit sa iyo, dakilang Diyos. Dalangin namin sa mga may sakit, pagalingin mo sila, ang iyong ambang lingkod. Patuloy magpakalakasin, ikaw maglaan ng lakit ang aking mga pangangailangan para sa patuloy kong paglakas. Hallelujah, sa lahat po ng mga may sakit, nasa banig ng karamdaman, O Diyos, patuloy mo silang, Panginoon, palakasin. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, patuloy mo sila, Panginoon, na bigyan ng pananampalatayang matibay, na anuman ang kalagayan nila ngayon, malubhaman ang kanilang mga sakit, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, wala pong imposible sa iyo. Sa mga kaibigan namin na walang pera, sila'y manampalataya, O Diyos, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat. Dahil nasa iyo ang kayamanan, O Diyos. Hallelujah. Sa mga kaibigan namin na Panginoon, na naguguluhan, sila po ay maraming kabulagan, Panginoon, sa mga bagay-bagay. Maraming hindi maintindihan sa iyong mga salita, sa mga nangyayari sa mundo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sila lamang manampalataya sa iyong salita. O Diyos, tumiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magpapaunawa po sa kanila. Hallelujah. At sa mga, Lord, sa mga nasalanta ng mga bagyo, ng mga sunog, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo, abutin mo, O Diyos, ang mga taong ito, na ikaw, O Diyos, na magbibigay ng shelter sa kanila, lahat ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos, sa mga physical man yan, Panginoon, sa spiritual, lalo tigit na aming pangangailangan, dagdagan mo ang aming pananampalataya, O Diyos, at patuloy kami magtiwala, Panginoon, na in your perfect timing, Lord, ibibigay mo lahat ng nasa ng puso namin. Kami lamang ay sumunod, magpakumbaba. Kami lamang, O Diyos, ay magtiwala sa iyong mga salita at patuloy namin bulayin. Hallelujah. Salamat po muli sa araw na to, O Diyos. Ibinabalik namin lahat ng pagpupuri, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord to God, and see you all tomorrow. God bless us all.